Happy New Year mga mamis! Bale, ito na nga yung ganap ko ng preparation ng aming mga magiging handa para nga sa New Year's Eve or sa lubong para sa pagpasok ng bagong taon 2025. Nung mga oras nga na to ay kakauwi lang namin ni Daddy galing sa labas dahil marami pa talaga kaming mga pinamili na kulang pa dito sa aming ihahanda. Uwi naman namin ni Daddy, nagpahinga lang ako saglit pagkatapos naghugas na ako ng kamay at gumawa na ako ng magiging aming salad. Isa nga sa mga binili namin ni Daddy sa labas ay itong buko. Kung saan nga kami nakarating para lang makabili nitong buko dahil nagkakaubusan na talaga. Dapat nga ay 3 pirasong buko yung bibilhin ko pero dahil nagmahal nga siya, 70 pesos isa, 2 na lang yung binili ko. Uunahan ko na pala kayo mga mamis, kanya-kanya tayo ng way ng paggawa ng salad. Naalala ko kasi last year binasya ko sa paggawa ko ng salad. Bakit daw may mais? Bakit daw may apple? Naglalagay talaga ako ng mais at apple tuwing gagawa ako ng salad. Pero ngayon hindi ako makapaglagay kasi hindi na ako makapaghiwa ng apple dahil nagmamadali na ako. Tapos yung mais naman nakalimutan kong bumili. Pero kinabukasan, lalagyan ko to kapag medyo kalmado na ako kasi ngayon anong oras na? Hapon na to at marami pa akong kailangan lutuin kaya hindi ko na magawang lagyan. Nung natapos na ako sa salad, tinransfer ko lang siya sa mas malalim na lagayan tapos inilagay ko na sa ref. Bali, ang sunod ko nga naman gagawin ngayon mga mamis ay yung request at paborito ni Atina na mango graham. Muntikan ko na nga hindi magawa tong request ni Atina na mango graham kasi bukod talaga sa buko mga mamis, isa din talaga sa nahirapan kaming hanapin kung saan bibili ng graham biscuits. Kung saan saang groceries na nga kami nakarating ni Daddy at palengke pero wala talaga kaming mahanap. Nung pag-uwi namin dito, nakita ko yung tindahan dito banda sa amin ay meron silang tinda. Buko at graham lang talaga yung mga kailangan naming bilhin ni Daddy pero ilang oras talaga kami sa labas kakahanap kung saan makakabili ng mga yan. Kaya naman nung nabili namin itong at dari-dari na kaming umuwi ni Daddy para nga makakilos na ako. And si Daddy para makakilos na rin kasi si Daddy meron siyang New Year's countdown. Madalas akong gumagawa ng mango graham kapag merong okasyon sa amin. Pero itong ganitong klaseng mango graham float, first time ko lang gagawin to mga mamis. Actually mga mamis, hindi pa talaga ako nakakatikim ng mango graham na ginawang mango graham float. Nasanay na kasi ako sa nakasanayan natin na original na mango graham, yung dating pagsasamahin mo lang yung contents pati yung Nestle cream tapos yun na yun. Pero ngayon naisip ko bakit hindi ko i-try, total naman meron naman ako ditong mixer kaya yun sinubukan ko, tsaka para mas matuwa nga si Atina sa itsura nung request niya. Kanina nga habang pinapaikot ko siya doon sa mixer ko, natuwa ko kasi nagdo-double size talaga yung inilagay kong Nestle cream pati na rin yung condense. Sa condense mga mami, isa't kalahating lata lang inilagay ko, hindi ko nilahat yung 2 lata pero yung Nestle cream ay 2 talaga yung inilagay ko. Eto at natapos na nga ako sa ginawa ko mango graham float tapos sinugasan ko na yung mga pinagamitan ko para nga hindi na ganun kadami yung matatambak kong hugasin. Sobrang ginagahol na talaga ako sa oras nung mga araw na to pero hindi ko makuhang magpahinga kasi nga marami pa talaga akong kailangan gawin. After kong gawin yung 2 dessert, salad at saka mango graham, tinanggal ko muna yung mga laman dito sa lamesa para nga maglinis naman muna dito banda. Na-prepare ko naman na yung mga magiging ulam namin na lulutuin ko para nga sa New Year's Eve. Tapos ito habang nag-aayos ako dito sa lamesa, nagsalang na ako ng pasta para mamaya yung pinaka-sauce na lang niya yung lulutuin ko. Habang nagpapakulo ako ng pasta, inayos ko muna yung magiging design namin dito banda sa may table namin sa paglalagyan ng mga pagkain. Yung mga balloons ko, in-order ko yan online pagkatapos ng Pasko. Tapos ito namang full curtain, binili ko yan sa labas kanina, hindi ko na lang na-videohan. Pero after kong gumawa ng salad at saka graham, ilobas talaga muna ako para bumili ng full curtain, pati na rin ang pambomba ng lobo. Pinalobo-lobo ko pa yung mga orange na lobo pero hindi ko naman pala gagamitin. So ang kailangan ko lang pala itong gray pati na rin yung brown. Naikabit ko na yung foil curtain pati na rin yung mga lobo. Sunod ko namang ikakabit dito sa lamesa yung nabili kong mantel. Nabili ko lang din online tong mantel na to, 165 pesos lang. And ang ganda ng pagkamantel niya. Bali ang sunod ko namang ginawa ay kinabit ko naman na itong mga pinaprint ko kay Daddy na mga letters. Hindi na ako nag-order online ng mga letters kasi nga meron naman kaming printer. Kaya ang ginawa ko, naghanap na lang ako sa Pinterest at ayun nakita ko ng mga letter. Hindi lang pantay-pantay yung laki ng letter kasi hindi na ma-edit ni Daddy. Kasi kailangan na ni Daddy umalis ng mga oras na yan kasi nga meron pa siyang tanggap na trabaho. Bali nung natapos naman ako mag-ayos dun sa may lamesa, hindi na ako nagpahinga, sunod na ay nagluto na ako ng mga magiging ulam namin. Etong una ko lulutuin mga mamis ay morcon. Actually hindi talaga ako marunong magluto neto. Nanood lang ako sa YouTube kung paano lutuin yung ganito. And ganito yung nakita kong way or paraan ng pagluluto kaya ginaya ko lang.
Minarinate ko ng overnight yung meat. Bali yung meat pala namin dito mga mamis ay hindi yan baboy at hindi rin beef kung hindi chicken breast. Kasi alam nyo naman, bawal ako sa baboy. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siya kabuuan niluto. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagmamadali na ako ng mga oras na to. Nakapagluto na rin pala ako ng chicken steak. Tapos sunod ko namang lulutuin para sa pasta namin ay tuna pesto. Tuwing may okasyon kasi lagi na lang kaming nagka-carbonara, spaghetti. Kaya ngayon naman ay tuna pesto. Total naman ay paborito na rin namin nila atin at nila daddy itong tuna pesto. Ito na rin talaga yung napili ko na lutuin na magiging pasta namin kasi kumpara nga sa ibang mga pasta na nakasanayan naming lutuin medyo mas healthy naman to. Sa mga magtatanong kung anong lasa ng tuna pesto parang lasa siyang oregano mga mamis tapos habang niluluto mo siya amoy oregano din talaga. Noong una nga mga mamis hindi ko rin nakalain na magugustuhan ni Atina to kasi nga sa lasa at saka sa amoy niya. Pero in fairness naman kay Atina mga mamis ito na yung bagong paborito niya sa luto ng pasta. Tsaka nakakatuwa lang dito sa pasta na to pag niluto mo napakadali lang lutuin ng sauce nito kasi maggigisa ka lang ng bawang sibuyas, maglalagay ka lang ng tuna, tapos ilalagay mo lang yung pesto sauce. Tapos titimplahan mo lang siya ng asin, paminta, lalagyan mo lang din siya ng parmesan cheese para medyo magkalasa. Tapos ayun na mga mamis, luto na siya. Pwede mo nang ilagay yung pasta. 3/4 lang pala yung niluto kong pasta, hindi ko inubos yung 1 kilo kasi nga baka masyadong madami. Tsaka mas masarap talaga mga mamis sa luto ng pesto kapag yung luto mo sa pasta ay sakto lang, yung tinatawag nilang al dente. Nailagay ko na yung pasta, tapos naglagay na lang din ako ng black olives. Pero pwede namang hindi na maglagay. Nung natapos ko ng lutuin yung mga dapat kong lutuin, hindi na ako nakapag-setup ng camera mga mamis. Ito nga't dali-dali na ako nag-ayos ng mga pagkain namin dito sa lamesa. After ko kasi magluto mga mamis ay nagkasikaso na rin ako ng sarili ko. Actually, hindi lang ako nakaligo. Sabi ko mahalaga na lang ay hindi ako mukhang haggard. Eto at nailagay ko na nga ng maayos dito sa lamesa namin yung mga handa namin para sa New Year. So meron kami ditong mango graham float, pesto pasta, morcon, chicken steak, salad, puto dala ng mama ko yan kasi dito nga mag-New Year si mama. Tapos meron din kami Shanghai at saka meron din kaming ham. Actually mga mamis, first time namin naghanda ng ganito kadami. Dapat talaga konti lang pero kasi in-invite namin yung mami ni daddy tsaka yung mama ko na dito nga mag-New Year sa amin. Tsaka yung mga hinanda namin sa lamesa mga mamis hindi naman kami din lahat ang bumili niyan. May ambag din yung mami ni daddy dyan. Tapos yung mama ko nagdala din ng puto. Tapos kung napansin nyo, nadagdagan yung prutas namin. Happy New Year! Nung natapos na yung putukan, pumasok na agad kami dito sa loob para kumain. Pero syempre, nagdasal muna kami para magpasalamat. Pasasalamat sa mga pagkain na nakahanda ngayon sa lamesa namin dahil talaga namang nag-uumapaw yung lamesa namin sa blessings. Taon-taon naman na masaya naming sineselebrate yung New Year. Pero ngayon, isa to sa pinakamasaya na celebration namin ng New Year kasi kasama namin dito ngayon yung mama ko pati yung mami ni daddy. Alam niyo mga mami, isa talaga sa mga laging pangarap namin ni daddy tuwing gusto namin maging masaya or meron kaming mga okasyon na gaganapin na masasaya gusto talaga namin laging kasama doon yung mami niya pati yung mama ko. Gusto kasi namin ni daddy mga mamis na kahit hindi namin kasama sa isang bubong, yung mama ko pati na rin yung mami ni daddy makalakihan pa rin ni Atina na meron siyang mga lola at gusto namin na maging close or mas malapit pa si Atina sa mga lola niya. Kung hindi nyo na itatanong mga mami, si daddy ay laking mga lola at lolo. Ako naman wala na kasi ako kinalakihan na lola at lolo kasi bata pa lang ata sila mama ay wala na siyang mga magulang. Nung mga oras nga na to ay kanya-kanya na kaming kain. Yung mama ko tapos na yung kumain, si mami naman, yung mami ni daddy ay kumakain
na siya dun sa sala. Kami ni Daddy binantayan namin yung lamesa. Charot! Happy New Year mga mami!